بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sa ngalan ng Allah, ang mapagpala ang mahabagin ng lahat ng papuri, pasasalamat ay nauko lamang sa bukod tanging nag-iisang tunay na Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang kanyang kapayapaan, pagpapala ay igawad niya sa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng taong tumatahak at tatahak pa lamang sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. So mga minamahal na aking mga kapatid, mga magulang, at aking mga kababayan na wala pa sa pananampalatayang Islam, binabati ko po kayo ng pagbati ng mga Muslim na siyang pagbati ng lahat ng mga propeta, ang pagbating Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa pagkakataong ito ay nais ko pong magbigay ng mga kaalaman hinggil po sa aral ng pananampalatayang Islam. At ang aking topic na aking inilaan sa mga sandaling ito ay patungkol po sa tinatawag na ano ba ang tamang batayan ng pagpili ng tunay at matuwid na relihiyon. Sapagkat sa panahon natin ngayon, sa katotohanan po, ang mga tao ay nalilito kung ano nga ba ang tamang batayan sa pagpili ng tunay na relihiyon. Sapagkat hindi lingid sa ating kaalaman, lalo sa ating bansang Pilipinas, na napakaraming nagsulputan ng mga relihiyon ngayon sa ibabaw ng mundo, na kung saan sila ay nagkiklaim o nag-aangkin na sila daw ay nasa totoo at tunay na relihiyon. Kaya nalilito ang mga tao, karamihan sa mga tao nalilito. At sinasabi pa ng mga nagkiklaim na tunay na relihiyon, ay sinasabi nila kapag wala ka sa aming relihiyon ay mapupunta kayo sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. So, bilang isang Muslim, bilang isang nasa loob ng pananampalatayang Islam, ay mayroon kaming batayan sa pagpili ng tunay at matuwid na relihiyon. Ito yung nais kong ibabahagi sa inyo mga mahal na kababayan, para hindi tayo magsisi bandang huli, kasi ang pagsisisi nasa bandang huli. So sa pananampalatayang Islam, mayroon kaming mga batayan sa pagpili ng tunay na relihiyon. Unang-una, mga mahal na kababayan, ang pagpili, unang batayan dito sa pagpili ng tunay at totoong relihiyon ay ang tunay na relihiyon ay dapat ang Diyos mismo na tagapaglikha ang nagsabi at nag-angkin na ito ang kanyang relihiyon. Ibig sabihin, Diyos mismo ang nagsabi o nag-angkin na ito yung kanyang relihiyon. Kasi pag ang Diyos ang magsasabi na ito ay kanyang relihiyon, wala nang sino pang mag-angkin na tao, sapagkat ang may karapatan na mag-angkin ng tunay na relihiyon, walang iba kung hindi ang dakilang tagapaglikha, na ating mababasa sa kanyang kapahayagan. Kaya nga kami mga Muslim, mayroon kaming pinanghahawakan na matibay ng batayan na kung saan Diyos mismo ang nag-angkin at nagsabi na ang kanyang relihiyon ay ang Islam. Kaya ating mababasa sa malawalhating Quran na sinabi ng Panginoong Diyos, ang Panginoong Allah, sa chapter 3 verse 19, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Inna dina
indallahil Islam. Napakalinaw po mga mahal na kababayan na sa malapit na kahulugan sa ating wikang Tagalog, sinabi ng Diyos na tagapaglikha, katotohanan ang relihiyon sa paningin ng Allah, sa paningin ng dakilang tagapaglikha, ang nag-iisang tunay na Diyos, ang Allah, ay ang Islam. Napakalinaw po. Ang Islam. Inangkin niya ng relihiyon sa ganang galing sa Panginoong Diyos, al-Islam. Meron ba tayong mababasa, halimbawa na lamang sa aklat na pinagkukunan ng kaalaman sa mga mahal nating kababayan ng mga Kristiyano na nakasaad sa inyong aklat sa Biblia na inangkin ng Diyos na ang kanyang relihiyon, halimbawa tulad Katoliko, born again, Iglesia ni Cristo. Ano bang sikta dyan sa loob ng Kristyanismo? Mayroon ba tayong mababasa sa loob ng aklat Biblia na inangkin mismo ng Diyos, lumabas sa bibig ng Diyos, na yun ang kanyang relihiyon? Wala. Dito sa pananampalatayang Islam, napakalinaw po, no? At maraming batayan kami dito. Sa isa pang talata, sinabi ng Panginoong Diyos na tagapaglikha, patunay na ang Islam ay galing sa Kanya, sa nag-iisang Diyos, bilang patnubay at gabay at awa sa sangkatauhan, ipinadala niya ang relihiyong Islam. Ganito po ang nakasaad sa malawalhating Quran na sinabi ng Panginoong Diyos, ang Panginoong Allah, sa chapter 3 verse 85. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Napakalinaw po mga mahal na kababayan na ganito ang nakatala sa ating wika. Sinabi ng Panginoong Diyos, ang nag-iisang tagapaglikha, sabi niya, sa araw na ito, aking binigyang lubos na katuparan ang inyong relihiyon. Para sa inyo, aking ginawang ganap ang tulong ko sa inyo at pinili, kinalulugdan ko ang Islam bilang inyong relihiyon. Napakalinaw po mga mahal na kababayan na dapat sa pagkakataon na malaman natin ang katotohanan, tanggapin natin. Dahil ang Islam na relihiyon na ito, ito'y habag, awa para sa atin ng dakilang tagapaglikha. Nilikha niya tayo, pagkatapos hindi tayo pinabayaan, nagpadala siya ng mga propeta, at ang bawat propeta binigyan niya ng kapahayagan upang ituro sa sangkatauhan ang matuwid na relihiyon. Kaya pinili niya, na waraditu lakumul Islam dinan, at kinalulugdan ko, pinili ko ang Islam bilang inyong relihiyon. Mga mahal na kababayan, ang Islam hindi lang siya relihiyon. Maraming nag-uunawa sa atin, pagkaunawa sa atin sa mga hindi pa mga Muslim, na ang Islam ay relihiyon lamang, na para bang mga grupo ng mga tao o sikta na mayroong tinayong simbahan. Hindi po. Ang Islam sa Arabic o ang relihiyong Islam, tinatawag ito sa Arabic na din. Ang din, ito yung tinatawag na complete way of life. Ganap na panuntunan ng pamumuhay ng lahat ng tao. Kumpleto. Kaya ipinadala ng Panginoong Diyos, ang Allah, ang relihiyong ito bilang panuntunan ng ating pamumuhay. So ito yung mga batayan, mga kababayan, na ang Islam, ito ay hindi po itinayo ng mga tao, katulad ng mga reliyon sa atin sa Pilipinas na susulputan, mga tao lamang ang nagtayo, mga pastor, mga ministro, mga pari. Hindi po. Ang Islam, ang Diyos mismo na dakilang tagapaglikha, ang nag-iisang tunay na Diyos, siya po ang nagtatag o nagbigay sa atin ito. Isa pang patunay na ang Islam nga ay nanggagaling sa dakilang tagapaglikha, sa nag-iisang Diyos. Sabi niya,
Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ano ibig sabihin mga mahal na kababayan? Sabi ng Panginoong Diyos, ang Allah, Siya ang Allah na siyang nagpadala ng mga sugo at mga propeta. Pinadala niya ang mga sugo at mga propeta bilang gabay sa atin ng mga tao. At wadinil haq, pinadala din ng Panginoong Diyos ang Allah ang dinil haq, ang totoo, tunay, matuwid na relihiyon. Para anong dahilan? Liyudhirahu ala dini kullihi, na kung saan ang matuwid, tunay na relihiyon, ang relihiyong Islam, ay mangingibabaw sa lahat ng mga huwad na mga relihiyon na nagkalat sa ibabaw ng lupa ngayon. Mangingibabaw ang Islam. Bakit? Ito ay galing sa dakilang tagapaglikha. Liyudhirahu ala dini kulli. Mangingibabaw, lilitaw ang Islam bilang matuwid at totoong relihiyon. Dahil ang unang batayan, ito ay galing mismo sa Diyos na dakilang tagapaglikha. Kaya mga mahal na kababayan, ang ating Panginoong tagapaglikha ay nagbabala. Pinigyan tayo ng babala, lalo sa mga hindi Muslim, na kanyang sinabi, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa may yabtagi ghairal islam dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sinabi ng dakilang tagapaglikha sa malapit na kahulugan sa wika natin, na ang sinuman ang maghangad, sinuman ang magnais, maghanap ng iba pang relihiyon maliban sa relihiyong Islam, falay yuqbala minhu, hinding-hindi kailanman tatanggapin sa kanya. Meaning, ang tao kapag namatay, inabutan siya ng kamatayan na hindi Islam ang kanyang relihiyon, sa kabilang buhay, hindi tatanggapin sa kanya ang kanyang relihiyon. Falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. At yung taong yaon na namatay na hindi Islam ang kanyang relihiyon, sa kabilang buhay, siya ay makakabilang sa mga taong talunan. Meaning, ang taong namatay na wala sa loob ng pananampalatayang Islam, siya ay kabilang sa mga taong lugi doon sa kabilang buhay. Ibig sabihin, kapag lugi ka sa kabilang buhay, wala kang ibang hahantungan kundi ang impernong apoy na naglalagablab. So isipin po natin mga mahal na kababayan, yan ang unang tamang batayan sa pagpili ng totoo, tunay, matuwid na relihiyon. Kailangan na ang Diyos mismo, ang dakilang tagapaglikha, ang siyang nagkaloob sa atin ito. Inangkin niya, sinabi mismo, lumabas sa kanyang bibig, na yan ang aking relihiyon, katulad ng relihiyong Islam. Inangkin mismo sa Panginoong Diyos na tagapaglikha. Kaya, nagpayo ang dakilang tagapaglikha, pinapayuhan ang sangkatahuan. Sabi ng Panginoong Diyos na kanyang sinabi na huwag tayong mamatay, no? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Na huwag niyong hayaan ang inyong mga sarili, mga kababayan, na datnan tayo ng kamatayan maliban na tayo ay isang Muslim. Ano ibig sabihin ng Muslim? Yung tao na isinuko niya ang kanyang sarili, isinuko niya ng buong buo ang kanyang sarili sa kalooban na nag-iisang Diyos. Yun ang kahulugan ng Muslim. Kaya, sinabi ng dakilang tagapaglikha ang Allah,
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Huwag hayaan na ang inyong mga sarili na mamatay kayo, maliban na kayo ay sumuko sa kalooban ng nag-iisang Diyos. Yan ang unang batayan, mga mahal na